Mga bro, mainit na balita mula South Korea. Ayon sa mga source, ang iniaalok sa Philippine Air Force ay ang KF-21 Block 1 dahil hindi pa kayang i-offer ang Block 2 na kasalukuyan pang dinidevelop. Pero bago kayo mag-alala, hindi ibig sabihin na mananatiling Block 1 lang ito. Pagdating ng oras, i-upgrade din ito sa Block 2 standard kapag available na. Bago natin palawakin ang diskusyon, unahin muna natin ang pagkakaiba ng Block 1 at Block 2 variants ng KF-21. Parehong gumagamit ng F414 engines, AESA radar, at iba pang sensors ang dalawang variants na ito. Pareho din sila ng mga high-tech na features, kaya paniguradong makapangyarihan ang mga ito sa ere. Ang Block 1 ay ang kasalukuyang variant at may interim capability, higit sa lahat sa air-to-air operations at may limitadong air-to-ground capability. Kaya nitong magdala ng MBDA Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, at DIL-IRIS-T air-to-air missiles. Kahit pa sinasabing limitado ang Block 1, may kakayahan pa rin itong gumamit ng dome bombs at ilang air-to-ground munitions tulad ng AGM-65 Maverick. Mga bro, kahit limitado, matindi pa rin ang dala nitong arsenal. Para ilagay sa perspektibo, ang KF-21 Block 1 ay mas mataas ang kapasidad kumpara sa F-16 Block 70-72 Viper pagdating sa air-to-air munitions. May advantage ito katulad ng JAS-39E, F-Gripen dahil sa kakayahang magdala ng mas malalayong range tulad ng Meteor at IRIS-T missiles. Ang laban sa himpapawid ay siguradong papabor sa atin. Pero mga bro, huwag kayong bibitaw dahil mas lalakas pa ang KF-21 Block 2. I-enhance nito ang aircraft para makapagdala ng mas maraming air-to-ground munitions, kabilang ang American at Korean smart bombs, German Taurus cruise missile, at anti-ship missiles. At hindi pa dyan nagtatapos. May darating pang developments na magbibigay ng electronic warfare at suppression of enemy air defenses, SID, gamit ang mga Korean-made missiles at sensors na nasa pipeline pa ng development.